Auselo. Aselo. Sumantalo mo siya. Matatalo ko siya yun. Surprise ko naman sa lahat ng mga supporter ko sa Japan niya. So magandang laban to. So abangan nyo. Surprise to. Yan. Muling niyanig ng dating 3-Division World Champion na si John Riel Cuadualas Casimero ang mundo ng boxing matapos itong mag-post sa kanyang official Facebook page na tila nagmamadali ng muling sumalang sa lona. Sa kanyang maikling ngunit makahulugang post, itinanong ni Casimero, "Who's next, Master?" Ang mensahe sa likod ng Master, ang tinutukoy ni Casimero na Master ay walang iba kundi ang kanyang promoter at Japanese boxing legend na si Koki Kameda, ang ulo ng Kameda Promotions. Matatandaan sa ilalim na pamamahala ni Kameda na muling naging aktibo ang karera ng Pinoy Brawler sa Japan. Ang hirit na ito ni Casimero ay malinaw na sinyales na gutom na sa bakbakan. Handa na siyang muling lumapa ng kalaban matapos ang kanyang huling tagumpay. Pressure sa promoter. Nais niyang magkaroon agad ng konkretong petsa at pangalan para sa kanyang susunod na laban sa taong ito. Target ang big names na nanatiling buhay ang pangarap ng kampo ni Casimero na makatapat ang higante sa Super Bantamweight Division. Sa ngayon mga kwento ay marami ang umaasa na mapadali ang negosasyon para sa mga mega fights. Bagamat usap-usapan pa rin ang pangalan ni Naoya Manso Inoue, pero marami ring ibang option sa lalim ng Kameda Promotions na maaaring tapat kay Casimero upang mapanatili ang kanyang momentum at ranking. Sa kabila ng mga kontrobersiya sa timbang at labas ng ring sa mga nakarang buwan, tila determinado si Cuadualas na ipakita na siya pa rin ang angas ng Pinas na dapat katakutan ng sinumang haharang sa kanyang daan. Samantala mga kwento, muling sasabak sa ibabaw ng lona ang boxing legend at dating world champion na si Nonito the Filipino Flash Donaire. Ngunit sa pagkakataong ito, isang batang Hapon na nakabiktima na ng Pinoy. Inanunsyo ng Tiken Boxing Gym nitong Martes, January 27 na magharap sina Donaire, 23 anyos, at ang Japanese knockout specialist na si Rico Masoda, 28 anyos, sa darating na March 15 sa Yokohama, Buntai, Japan. Ang laban ay isang WBA o World Boxing Association World Bantamweight Title Eliminator. Matatandaang si Masoda mga kwento ang mismong boksingero na nagpatumba sa Pinoy na veterano na si Jonas One Punch Sultan sa loob lamang ng isang round. At dahil sa taglay na lakas at bilis ng Hapon, marami ang nag-alala na baka magaya si Donaire kay Sultan na gumulong sa luna dahil sa bagsik ng kamao ni Masoda. Sa kabila ng kanyang edad, nananatiling rank number 1 sa WBA si Donaire habang si Masoda naman ay nasa rank number 4. Ang mananalo sa bakbakang ito ang magiging mandatory challenger para sa titulong hawak ngayon ni Sia Tsutsumi. Bagamat bata at mapanganib, aminado si Masoda na hindi basa-basa ang kanyang kakalabanin. Pinanood niya ang huling laban ni Donaire laban yan kay Tsutsumi noong Disyembre kung saan natalo ang Pinoy by a split decision at doon niya nakita ang bagsik ng Filipino Flash. Hanggang ngayon, napakahusay pa rin ang kanyang galaw, ang timing ng kanyang mga suntok, lalo na ang left hook, ang patunay na buhay pa rin ng Filipino Flash sa kanyang dugo. Payag ni Masoda sa wikang Hapon na isinalin natin sa Tagalog. Ito ay may tuturing mga kwento na do or die para sa karera ni Donaire. Kung mananalo, muli siya makakakuha ng pagkakataong maging world champion sa edad na 23 anyos. Ngunit kung mapabagsak siya ng mas batang si Masoda, ito na marahil ang huling hantungan ng kanyang makulay na karera. Si Donaire mga kwento ay may kartada na 43 wins, 28 knockouts at meron siyang 9 losses. Itong si Rico Masoda naman ay meron siyang kartada na 9 wins, 8 knockouts at meron siyang 1 loss. At parehos lang ni Donaire at ni Masoda na natalo na isang boksingero at yan ay walang iba kundi itong si Sia Tsutsumi. Papanood mga kwento ang nasabing bakbakan sa pamamagitan ng exclusive live streaming sa Unext. Mga kwento, narito ang ating mensahe kay Donaire. Naniniwala kami na ang iyong selyadong karanasan at maalamat na left hook ang magpapatahimik sa bagsik ni Masoda sa darating na bakbakan. Pangalawa, ipakita mo Nonito na isang Filipino Flash ay hindi basta-bastang magagaya kay Sultan dahil ang iyong boxing IQ ay nasa antas ng isang tunay na alamat. Pangatlo, gamitin mong inspirasyon ng pagkatalo ng ating kababayan upang ipahiganti ang dangal ng Pilipinas at ituro sa batang Hapon ang tunay na leksyon sa lona. Pangapat, huwag kang magpasindak sa knockout record ni Masoda dahil yung kamao ay subok na sa mas malalaking bagyo at mas matitinding kampeon sa buong mundo. Panglima,
buo ang tiwalang na buong sambayanan na may pagiganti mo si Jonas na One Punch Sultan.